Hi guys, mga kanegosyo, Kasensa Kapamilya, magandang araw sa inyo. Gusto ko yung aking suot na t-shirt, just do it. Gawin mo na lang yan guys. Okay, so sa mga nag-iisip ng mga negosyo, pag-isipang mabuti, focus lang tayo kung ano yung gusto nating negosyo na gawin. Yung nasa right, nasa left, nasa likod natin, huwag nating intindihin. Palagi pwedeng magbigay sila ng suggestions, recommendations, or advice, but still, sarili pa rin natin yung magde-decide sa mga gagawin nating negosyo. At then, yun nga, dapat nakahanda tayo, dapat ready physically and mentally. Kasi ang magnegosyo, siyempre, hindi naman yan basta-basta lang. So, kamusta po kayo mga kanegosyo? Ngayon, ang pag-uusapan natin mga kanegosyo, ano yung apat na hayop, apat na livestock na madaling alagaan, pwedeng gawin sa ating farm. Halimbawa, tayo ay nag-decide na magkaroon ng farm. Alam nyo, may mga ibang farm na talagang focus lang sila sa isang alaga nila, sa isang hayop na alaga nila or livestock. Let's say, kung rabbit, focus lang sa rabbit. Kung baboy, baboy lang talaga. Ngayon, gusto kong pag-usapan, ano yung apat na hayop na ako man sa sarili ko talagang gusto kong gawin. Actually, ito namang ibang ito ay nagawa ko na. Halos lahat ng ating i-discuss ay nagkaroon na ako. Pero para talaga mag-focus, para mag-concentrate, maglalagay talaga tayo ng kada isa na like say in charge sa apat na ito, maglalagay tayo ng isang tao na in charge or manager. Parang ganoon, para talagang mas maganda, ma-manage talaga ng ayos, mas maging successful. Guys, itong apat na hayop na pwede nating alagaan na madali, nakikita tayo, hindi naman lahat ay pros. Parang hindi naman lahat ay maganda. Siyempre, wala namang negosyo na lahat ay talagang puro 100% na maganda. May i-discuss natin na bakit magandang mag-alaga ng hayop na ito. Ano ba yung kagandahan? Ano ba yung kikitain natin? Then of course, i-discuss din naman natin yung negative side. Ibig sabihin, yung side na bakit mahirap, bakit ganito yung kita, so ito yung ating i-discuss. So, handa na ba kayo? Ready na ba kayo? So guys, yung apat na hayop na gusto nating gawin, na gusto kong i-share sa inyo na magandang alagaan, kikita, madali, simulan na natin. Guys, of course, ang number one, obvious naman, yung goat farming or yung pag-aalaga ng kambing. Guys, ang pag-aalaga ng kambing, kung tayo nanonood ng mga vlogs, nanonood tayo ng mga YouTube, nagfa-farm visit tayo, pag-aralan natin, hindi ko naman inaano na mag-alaga tayo o yung pag-alaga ng native is hindi maganda. Guys, alam naman natin yung mga nag-aalaga ng native, normally may farm sila, may hayupan sila, meron silang palayan, kabutihan, maisan, sa umaga, dadalhin nila or papastol nila, iiwan nila yon, babalik na sa hapon. Guys, yung ganung paraan, medyo mabagal, matagal ang kita. So guys, ang ating pong ini-advise, mag-aalaga na rin lang tayo ng kambing. Kung hindi man full blood, at least yung mga upgraded na, yung maganda na ang lahi. Guys, alam nyo, kung talagang pagbabasihan natin yung bilis ng laki ng mga upgraded, of course, yung full blood, malaki ang kikitain natin sa mas mabilis na paraan. Yung kikitain nyo doon sa pag-aalaga ng native na napakahabang oras, yung kita hindi ganon. In a short span of time, kikita tayo. So, ang pag-aalaga ng kambing, tayo naman yung Kaiser lagi, pinakikita natin, nakikita tayo, hindi lang doble, hindi lang triple. Kasi guys, wag na lagi nating isipin na, damo lang naman. Guys, mas maganda, of course, sa umaga, may feeds. Kasi may mga nutrients and vitamins and minerals na makukuha yung kambing natin na hindi nila makukuha sa mga damo-damo lang. So, napakagandang mag-alaga ng kambing. Ang market, walang problema. Pwedeng katayin kung gusto nyo, pwedeng ulam, piyesta, birthday, iparada. Okay, sa inyo ba sigurado may mga paradahan ng kambing, baka, may mamimili, madali ang pera. May alagang kambing, may tinali, biglang nawalan ka ng pera, pwede mong ibenta. Guys, ano naman yung negative side, hindi naman puro kagandahan lang ang kambing. Guys, ang pag-aalaga ng kambing, modern way na, hindi na yung traditional way ng pag-aalaga ng kambing na puros walang kulungan, basta lang itatali, lilikumin, may bubong.
dapat po kahit pa paano yung ating pinag-aalagaan, at least meron man lang tayong elevated na plastic matting, but kung kaya natin yung at least 4 feet or 3 feet yung taas, kasi iniiwasan natin yung pneumonia, dapat malinis. So mabilis ding mamatay yung kambing, lalo pa kung halimbawa nag-bloated, nagtae. So yun yung mga negative side naman ng pag-aalaga ng kambing. Medyo mahal yung kulungan, kinakailangan mag-invest tayo, yun lang. So at least alam natin na hindi naman talaga puro ganda lang ang pag-aalaga ng kambing, but meron ding mga negative side. Yan yung dapat yung isa na kahit pa paano dapat marunong tayo. Siyempre, alalahan natin, livestock yan, may buhay, pwedeng mamatay yan kung napabayaan o kung nagkasakit, minsan may bigla. So, tapos na tayo sa unang hayop na magandang alagaan, yan yung kambing. Ang padalawa naman guys, ang padalawa, alam naman natin, tayo guys ay hindi lang nakakapag-share, meron tayong mga native pigs. Okay, may mga native pigs tayo. Yung native pigs natin, mga upgraded na siya. Actually nga, pwede ko nang masabi siguro na mga F1 na yung ating mga pigs. Kasi nga, yung iba, hindi na talaga sila, hindi na tayo gumamit ng bulugan o barako na native. Yung kapatid ko, pinasumpit na. So, but guys, tayo, in the future, mayroon tayong native. Then, tayo ay nagpaplano na bumili ng pure na Berkshire, na yung korobota kung tawagin. Malalaki kasi sila. Sila actually, yung size nila is para na rin silang mga puti or mga white pigs na. Kasi merong iba no, na tumitimbang pa nga ng 150. Meron nga ako nakausap na halos 200 kilos nga ang timbang. Napakagandang pagkitaan ng native pigs. Bakit madali ang native guys? Hindi ito katulad ng mga puti na kinakailangan may mga Bartolina na ano, kinakailangan may paanakan. Sila guys, pitak-pitak lang po pwede, or po pwedeng yung mga nakikita natin na talagang malaking area na alpa sila, na pwedeng pakainin lang ng mga damo-damo, pwedeng pakainin ng mga kakaning baboy, prutas, dahon ng saging, kahit ano ay pwede nilang kainin. So matipid, kahit nga yung corn silage pinakakain natin, yung damo rin, then yung darak, yung feeds na medyo mumurahin, lagyan lang yun, no, kakainin niya. So madaling alagaan ang native pigs. Hindi sila maselan, dapat lang pag-aralan natin na halimbawa nanganak, meron din sila na pitak na nandun sila nanganganak. Kaya gusto ko yung pag-native, napapansin ko dati noon, meron tayong let's say mga 10 o 11 na inahin, meron tayong isang barako, yung barako, sila na yung kumakasta. So maya-maya makikita mo yung mga inahin, laylay na yung tiyan niya, maya-maya pa, mga anak na, napakadaling alagaan, hindi siya maselan katulad ng puti. Pagdating sa pagkain, hindi naman ganun kagastos. So, guys, ang bentahan niyan ay napakataas din, especially during burn months, okay? So, yun nga lang, pag-usapan naman natin yung medyo negative side dyan. Ang native pigs, guys, ay seasonal, okay? Yung pagbebenta ng native pigs ay seasonal. Meron ako nakausap na ang ginagawa nila month of February up to August, hindi sila nagbebenta. Nagbebenta lang sila ng mga panglechon during burn months up to January. So yun yung mataas ang presyo. Kasi napapansin nila na halos kung mga low season talaga, yung benta ng native pigs na halos kalahati yung presyo. Kung nabebenta nila ng mga 6,000 or 5,000 yung panlechon, pero during low season ay nasa 3,000. So yun yung medyo negative side ng native pigs. Medyo matagal alagaan. Yun. Pero, yun nga, may good, may bad naman. Pero, para sa akin, kung halimbawa kayo, katayin nyo, pwede nyo ring ulam. Ang native pigs kami, malimit kami magluto. Napakasarap din ang native pigs. So, tapos na tayo sa dalawa. Ano naman yung patatlo? Ginawa ko na rin yun before. Heritage chicken. Ngayon, magkakaroon tayo ng Rhode Island Red. Meron tayo ipinareserve na 100 na babae. The following month is 100, then the following month is 300 or 100. So, ang target natin is 300 heads. Lahat ay babae. So, ano muna ang purpose natin? Unang-una, magpapalaki muna tayo ng breeder. Hindi tayo bibili guys ng breeder na or breeder age or laying na kasi medyo mahal. So, ngayon, bibili lang muna natin yung mga tig 1 day old muna. 100 lang muna, palalaki. And then another. So, guys, napakaganda ng heritage chicken o pag-aalaga ng manok.
marami tayong pwedeng pagkunan ng pagkikitaan. Unang-una na lang, pwede tayo magbenta ng itlog. Yung itlog, brown egg, na pwedeng kainin. Itlog na fertile eggs na po pwede nilang palimliman, na po pwede nilang incubator. Pantatlo, sisiw. Pwede ka magbenta ng sisiw. Pwede ka magbenta ng 1 month old, 2 months old. Pwede ka magbenta ng ready to lay. Pwede kang bumenta ng pangkasta na ganador at pangkarne. So napakaganda ng heritage chicken kasi nga marami tayong pwedeng pagkuhanan ng pera. Ano naman yung negative side? Yung negative side, baka ma-oversupply, medyo matrabaho din, bibili ka rin ng mga pitak-pitak. At para sa akin, yung nakita ko lang, siguro doon sa meat na ibebenta natin, hindi sa ganun kamahal. Pag mga lalaki, siyempre, tapo na yan, hindi ka doon mga babae. Yung babae talaga, yun yung talagang ano. Pero para sa akin, yung karne, siguro hindi sila ganun kamahal. And then, dapat, young age pa, ibenta na natin kung pang karne. Kasi kung edad na yan, hindi na ganun kasarap. Ang pag-aaralan, bago magsimula ng heritage chicken o pag-alaga ng manok, dapat naka-ready tayo, handa yung utak natin, yung isip natin, yung katawan, yung pagkukulungan, lahat, and then handa tayong mag-market. Kasi may ang main reason ng iba kaya sila nag-stop dahil wala raw market. Pero para sa atin, naniniwala ako, pag ginawa uli natin yung heritage chicken, yung raising yung chickens, hindi naman tayo problema sa mga client kasi nandyan kayo. So, tapos na tayo sa pangatlo. Yung pang-apat, guys, na gusto kong gawin. Ginawa ko na rin yan before. Nag-bloated lang, namatayan tayo ng isa. Nag-stop muna tayo. Pero, since may mga area naman tayo, may lupa, gusto kong gawin. Ang sunod ko, guys, ang gusto kong gawin ay pag-aalaga ng baka. Ang baka, guys, ay simple lang naman. Hindi sila maselan. Okay? Kaya maganda ang baka. Yun nga, tatali mo rin lang, ipapastol. Pero yun nga, may feeds din naman. Madaling alagaan, hindi sila maselan, maganda rin pakitaan, may market, pwedeng ipakatay, pwedeng dalhin sa paradahan, at maraming buyer ng baka. Kaya maganda, guys, ang baka. Sure tayo sa market. Yun ang po pwede kong sabihin na talagang sa na-discuss natin, pinakamaganda rin yung baka na may market kasi marami talaga nagkakatay ng baka, lalo dito sa Batangas. So, gusto ko talaga magkaroon ng alaga. Pero guys, kung gagawin natin ang pagbabaka, hindi tayo doon sa breeding. Hindi tayo doon sa nagpuproduce ng breeders. Ang atin lang munang gagawin ay fattening. Bibili tayo siguro ng mga lalaki na palalakihin na ibebenta natin eventually. So, sa fattening tayo muna. Siguro in the future, pag makakakuha tayo talaga ng magaling, baka magbe-breed tayo or kung ano man. Pero for the meantime, kung gagawin natin ang pagbabaka, ang gagawin natin, guys, ay yung fattening. So, ano naman yung negative side naman ng baka? Guys, ang baka, alam naman natin, napakamahal din ng capital. Okay, kung bibili tayo ng mga palalakihin or patatabain, siguro kung 40,000, 50, medyo maliit. Kasi before, nung tayo, 50 to 60. So, yun yung ating pwedeng medyo malaki yung capital. And then, yung area rin kung saan mo itatali, kung ano yung ipapakain mo. Siyempre, hindi naman basta lang makapag-alaga. Sabi nga nila, kinakailangan prepared yung ipapakain. Mauna muna maghanda ng ipapakain bago yung pakakainin. Ano pa ba yung mga negative side? Unang-una, medyo matagal, mahaba ang panahon. Yung iba, 1 taong inalagaan bago ibenta. Kaya pwede kong masabi na ang pagbabaka is maganda, malaki ang kapital, matagal alagaan. So, hindi naman po pwede. Pero kung marami, kung may tsaga tayo, lahat naman yan ay okay. So sana, comment down below, comment lang kayo kung ano po yung mga gusto nyong alagaan, ano ba yung mga dapat gawin. Nag-share lang tayo ng 4, guys, na hayop na pwede nating alagaan, madali, kikita tayo sa farm natin. Medyo maingay yung kambing natin kasi liliguan sila, mag-shower sila. So mga kanegosyo, kasayso, kapamilya, God bless! Sana po ay nakatulong. Sana magkaroon tayo ng idea. Yan, magsashower yung ating mga kambing, kaya sila ay medyo maingay. God bless mo! Bye-bye.